Good morning, everybody. I am Liza Tuazon. Therapist ako by profession, pero I'm a marketing director of one multinational company sa Makati. Bakit ako nandito ngayon is just I want to share the miracle that happened to my life, the entire family. So, as a marketing director kasi, masyadong stressful yung trabaho ko at workaholic ako. So, later to find out that nung nag-collapse ako sa office, I thought fit ako kasi wala naman akong nararamdamang masama sa katawan ko. So, I find out na diabetic pala ako at the early age na 2009 siya. So, I got when I got pregnant, 2008 I got pregnant. Napaka-delikado po ng pregnancy ko. Dumating sa point na kailangan mamili ng asawa ko kung anak ko o ako because of a dangerous pregnancy. Kasi masyadong mataas ang blood sugar ko. Nagfa-500 po ako. Sa sobrang bata ako. Pero wala po akong nararamdamang masakit. Wala. Yun lang, constant urination. So, dumating sa time na I have to give up my work. So, to cut the story short, I have to choose. Kasi nung una po, remote management ang ginawa sa akin since part ako ng executive department. So, ang ginawa, medyo crucial yung trabaho ko. Ang ginawa ng presidente ng kumpanya is pumayag siya ng remote management. Hindi na kasi ako pwedeng mag-travel. Noong nalaman ng doctor ko yung next check-up ko, ang sabi niya, ano pang ginagawa mo? Kasi nakapampakapit ako eh. Yung first trimester, second ko, up to the last minute ng pregnancy ko, nakapampakapit po ako. So, yung pregnancy ko na yon, doon matinga sa point na kailangan ko na siyang ipahinga. Malaki yung mawawala because I was running, promoted, namili po ako. Alam niyo pong napakabigat ng desisyon sa aming mag-asawa. At the peak of my career as a marketing director, kailangan ma-cut down to save the baby. That is my third pregnancy. Kailangan kong mamili. Ang tawag ko po sa anak ko ngayon ay golden baby. Dahil tumira po ako sa ospital. The entire pregnancy ko. So, nagalit yung doktor ko nung nalaman niya, ano pa bang ginagawa mo? Ang tigas-tigas ng ulo mo, sinabi ko na sa'yo, bawal kang bumangon. Kasi pag nirasya ko sa hospital, yung OB ko, sabi niya, hindi ka mag-i-spotting kung hindi ka tumayo. So, nung sabi ko, Dok, wala akong ginagawa. Sinabi ng asawa ko sa kanya, Dok, nagtatrabaho pa rin yan through email. Sabi niya nga sa akin, hindi lahat ng pregnancy, hindi lahat ng diabetes nakukuha sa tamis na kinakain. But most of all is the stress na nakukuha natin. So, pinastop niya yan. Sinabi niya talaga sa akin, buo na yan. Anong gusto mo? Mamili ka. Mawala yan o yung career mo. So, wala po akong ginawa. Wala akong magawa. But, kailangan kong piliin yung anak ko. So, yun nga, nag-i-insulin ako. Kung hindi ako mag-i-insulin, talagang high talaga yung sugar yung blood sugar ko. So, there is this kapitbahay, no? Sabi niya sa akin, Ma'am, sige na, kumuha ka na ng barley. Alam mo yung, sorry to offense sa mga nag-aalok. Pero ganito po talaga yung mindset ko. Makita niyo po mamaya kung paano ko siya nabago at nabago po siya ng barley. Ang tingin ko po sa nag-aalok sa akin, bibentahan na naman ako nito. Kasi nasa marketing ako eh. Ano na naman yan? Sabi ko sa kanya, Mom, sige na, kumuha ka na. Kumuha ka na nito para sa'yo yan. Sabi ko, 6 juice lang. Sabi ko, alam mo, matagal na ako nag-try. Kasi ang mami ko po, by the way, lahi po kami ng diabetes. Lahat ng kapatid ng mami ko naka-insulin. At ordinary po yung pagkawala nila, kaya talaga natatakot na rin ako. Kasi kinamulatan ko na po yung pamilyang diabetic.
At the age of 6 years old, ako po ang naging insulin sa mami ko. Natuto na po akong mag-inject. Kaya hindi ko po akalain, ang ano ko po kasi, pag-iwas is bawal kumain ng matamis. Hindi ko inakala na darating din pala yung panahon, ako na rin pala. So yun nga po, pinaalok ako, pinipilit niya ako, sige naman, kumuha ka na. Dahil single parent siya, ang mindset ko, sige na nga. Lalagay ko lang siya sa ref ko, I didn't ask kung paano ko siya inumin. Kasi ang mindset ko lang, binili ko lang siya para makabenta siya at umuwi na siya. Yun lang po talaga yung mindset ko. Pero dumating po yung panahon na hindi pa po sa akin na una, sa anak ko. Yung anak ko po, nakapapak na kaka 1 year old lang niya. Dahil nga po golden baby yan, talagang inubos namin yung pundar namin dahil para ma-save. Sumakit po yung tiyan niya. Ang daddy niya, talagang pinakakaingatan ng bata na yun dahil ilang beses na po, nawala na po yung heartbeat kasi sa loob ng tiyan ko in a few seconds po. So yun, dumating siya sa condo, sabi ko, ano na naman, may dala ka na namang barley. Sabi ko sa kanya, aalis kami, bumalik ka na lang. Kasi dadalhin ko sa ospital yung anak ko. Sabi niya, Ma'am, bakit anong masakit? Ewan ko, dinidikit niya na po kasi yung tummy niya sa anything hard. Uli siya makapagsalita kasi 1 year old lang siya. Dinidikit niya anything hard. Talagang, kaya sabi ng asawa ko, ano bang hinihintay mo? Dali na natin sa ospital. Pag may nangyari, lagot ka sa akin. So, yung nagbenta sa akin ng barley, sabi niya sa akin, Ma'am, sabi niya, kahit 15 minutes na, painumin mo siya ng barley. Sabi ko, naku, ako sa asawa ko, hindi pwedeng, kasi aalis na talaga kami, Paano hindi, pag wala pa pong 15 minutes, sige. With that, actually, pagkatapos, uminom siya ng 4 cups, yung bata. After taking the 4 cups, nag-CR na yung bata. Paglabas ng CR, naglalaro na. Praise God! Talagang doon po nabago yung panahon ko. Bakit? Kung sa bata na yun, yung bata po na yun, pinalaki na sa antibiotic. Sa tiyan ko pa lang, naka-steroids na siya. Kasi anytime pwede siyang lumabas. Premature po siya ng 1 week. Kasi hindi ko na siya kaya talaga paghintayin pa. Kaya naka-steroid po ako. Pina-steroid siya para yung lungs niya mag-mature. Ang sabi pa rin sa akin ng doktor, hindi, yung kahit premature siya, hindi, ang diabetic baby po kasi, hindi po matured ang kanilang lungs kapag kalabas. Kaya yung kung 36 weeks po sila, pag diabetic ka, mas maganda po na nagpo 40 weeks para full term talaga. Sabi niya, mahina ang lungs ng anak ko. Totoo naman po yun, bawal po siyang alikabukan kasi hinihiga. But for that, yun, nagkaroon ako ng isa na pong prueba yun. Pangalawa, sabi ko, Papa, nakita mo ba yung effect? So, yun, sabi niya, Ma'am, inumin nyo din yan. Sabi niya, yung po bang iniinom, yung binibili nyo ba sa akin, iniinom mo? Sabi ko, honestly, hindi. Yan lang. Ito pa lang. So, from then on, sinubukan ko siya. Ang insulin ko po ay 38 units po ako sa umaga, 28 ako sa gabi. Ganun po siya kataas. At my age, 32 pa lang. That time po, 30 pa lang ako. Pag po hindi ako nag-insulin, pag nag-check po ako ng sugar ko, hindi po ako bumababa ng 400. Kaya sabi ng doktor ko, gusto mo bang mabyudo yung asawa mo ng maaga? Natakot din po ako sa doktor na gano'n ang sinabi niya sa akin. So, nung nag-take ako ng barley, sabi kasi sa akin, try mo na tanggalin yung insulin. Siyempre, at least, di ba parang, tanggalin ko yung insulin ko, sabi ng doktor ko, lifetime ko na yan. Kasi hindi po ako type 2 diabetes eh. Type 1 po ako. Hindi po siya lifestyle.
So more on hereditary po talaga. Nasa dugo ko na talaga siya. Late onset lang kung tawagin. So to cut the story short, yun pong bile, tinanggal ko po, sinubukan ko pong tanggalin yung insulin ko for 3 months. By God's grace po, wala po akong insulin hanggang ngayon. Wala pa po akong lunch. Wala pa po akong dinner. Kasi po, kapag po ang isang diabetic ay nag-skip ng meal, nangangatog na po yan. So, nung nagganon po, sabi ko sa asawa ko, malaki yung nabago kasi wala na po akong insulin sa katawan. Hindi na po ako nag-take ng artificial insulin. Yung malog po, alam niyo yung magtutusok ka, tapos yung sa trabaho ko, kasi bumalik po ako sa trabaho ko Bago ako nag-take ng barley, bumalik ako sa trabaho ko. During bilang part of the executive sa company, sa kanila na nag-i-inject ako sa harap nila. Kasi pag inabutan ako ng meeting, tapos mag-i-inject ako, kinu-question ko yung health ko. Kinausap ko ng presidente. Guys, kaya mo na ba talaga? Are you capable enough? Baka naka-address pa yung health mo, baka kailangan mo pang magpahinga. So, bilang pamilyadong tao, I need my work. Kaya nagsinungaling ako, yes, kaya mo pa. So, ano pong ginagawa ko pag nag-i-inject ako ng insulin? Underneath the table, tinataas yung halga ko. Pag time na ako, tsaka ako mag-i-inject. Pero, ganun pa man, kinwestiyon pa rin yung health ko. So, nung time na talaga nagpahinga ako, still, kino-continue ko yung pagtitake ko ng barley. Sabi ko nga po sa inyo, hanggang ngayon, the entire family is using barley. Yung mga insulin na mga kapatid ng mami ko, hindi na po sila nag-i-insulin din. At saka yung oral medicine. Alam mo po, yung 1-year-old before, ang pagkakilala niya po sa barley kasi kinamulatan niya na yan, juice. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng ibang juice, kundi barley lang. Kasi asthmatic po siya. Kung nakikita niyo po siguro minsan yung bata dyan na malikot na ginagawa niya pong playground tong office actually. Sorry to say that, pero kasama ko po kasi siya. Kasama ko siya, doon ako nagpapasalamat kasi yung bata po na yon, wala na po akong minemaintain doon, kundi barley lang. Then, bawal po kasi mainita yung bata. Hindi po siya pwedeng masyadong maalikabukan. As per maintenance po sa kanya, hindi po siya nakakapaglaro. So, yung pong bata na yun po tinatawag namin barley baby. Sa Pangasinan po, mas kilala siyang barley baby. Kasi pag nagpa-present ako doon sa Pangasinan, kasama po siya. At nakikita yung pictures niya. So, bakit po nabago ng barley yung buhay ko? Sabi ko, Papa, kung ito, kinwestiyon ng kumpanya yung health ko, papakita ko na kaya ko, stand still, hindi ko kailangan yung insulin. Bakit? Meron akong barley. At what I did, para to repay what God did for us, na ibang bayan kami, we share the blessing. We do medical missions. And yung nakikita niyo po kanina,